dito ka na mamamatay. Hindi ka na makakalabas ng kulungan. Ayokong makipag-usap sa isang taong sinungaling. Ilan lamang ito sa mga salitang tumanim at hinding-hindi ko makakalimutan. Isa akong OFW sa gitnang silangan. Napakahirap na magkaroon ng mabigat na problema at tipong wala kang malalapitan at walang nakakaintindi sa sitwasyon ko. Yung inaasahan ko na magbibigay ng kahit man lang legal advice, siya pa pala yung kaaway ko. Sa isang ordinaryong Pilipino na makarinig ka ng mga ganitong salita galing mismo sa opisyal ng gobyerno, hindi ka kaya paghinaan ng loob. So habang sariwa pa sa aking alaala, ikukwento ko na dahil balang araw tayo magiging kwento na lang din. Matagal akong pinatahimik ng mga Abu Dhabi police dahil nga daw baka kasuhan pa ako kapag nagsalita pa ako laban sa embahada at nasa loob pa ako ng bansang UAE. Taong 2002 noon nung nagsimula ako magtrabaho dito sa bansang UAE bilang isang convenience store attendant sa Abu Dhabi National Oil Company o mas kilala sa pangalang ADNOC. At taong 2010 naman nang ma-terminate ako sa trabaho. Bilang isang empleyado, karapatan kong malaman ang dahilan kung bakit ako terminate. Pero pinagpasapasahan lang ako ng HR at ng store manager. Pinapipirma ako ng dokumento na hindi ko naman maintindihan kasi nga Arabic yung nakasulat. Hanggang sa na-hold yung sahod ko, hindi rin ibinigay yung end of benefits o yung gratuity na pinagtrabahuan ko. Ang masakit pa nito, sa pilitan kami pinalayas sa aming tinutuluyan at nag-file ng civil case yung nagpapaupa ng bahay. Pero laking pasalamat naman namin dahil pansamantala kaming pinatuloy sa bahay ng isang pastor. At dahil nga hindi na-renew yung visa ko, wala ring visa yung mag-ina ko. At dahil nagpatupad din ng house-to-house checking ng gobyerno ng Abu Dhabi dahil sa amnesty. Pinakiusapan kami ni pastor na kung pwede, maghanap muna kami ng patutuluyan. Kaya, ayun, unti-unti na binenta namin yung mga gamit sa bahay. Yung iba pinamigay, yung iba nabulok na lang dahil nauulanan, nasira. Noong mga panahon na yon, awang-awa ako dun sa mag-ina ko dahil para kaming may sakit na nakakahawa. Kasi walang gustong magpatuloy sa amin noong mga panahon na yon. Dahil nga sa kalagayan namin at dahil na rin sa nakakahigpitan pagdating sa mga dokumento. Nagpalipat-lipat kami mula Abu Dhabi, napunta kami ng Al-Ain. Buti na lang, nandyan yung office mate ko na si Papa Gab at pinatuloy niya kami doon sa bahay niya sa Ajman. At dahil nga wala kaming permanenteng trabaho pareho, puro part-time yung mga pinagkaabalahan namin, pinagkakitaan namin. To cut the story short, taong 2019, galing kami sa part-time bilang isang cameraman. Matapos nga yung racket namin, napagdesisyonan namin na magpunta ng Mall of Emirates. Habang naglalakad kami sa food court, may nakasunod sa amin na isang Arabo na nakakundura. At patanong na binanggit yung pangalan ko. Sumagot naman ako, syempre. Sabi ko, oo, tama. Hiningi niya yung ID ko at yung passport ko. Tapos inimbitahan kami sa detention room sa nasabing mall. Pinahiwalay na yung kasama ko. Agad naman ako tumawag kay Charo para makuha yung dalang gamit ko. Patapos nga makuha yung gamit ko, agad naman ako sinakay doon sa mobile at dinala sa Naif Station o Naif Police Station. Habang binabagtas namin papunta sa Naif, umaasa pa rin ako na makakalabas sa mga sandaling iyon. Pero nung nandun na ako, kinausap lang ako sandali, tapos pinusasa na ako. Ang akala ko sa kamay lang, pati sa paa. At ibinaba na ako sa basement. Blanko na ako nung mga sandaling yon. Tanging tunog nung bakal na pinto, posa sa kamay at sa paa yung naririnig ko. Pero patuloy pa rin ako nagdarasal na palakasin yung loob ko at makayanan ko yung mga mangyayari pa sa loob ng kulungan. Pero pakiramdam ko ng mga oras na yon, para akong kandila na unti-unting natutunaw habang ipinapasok ako sa selda.
Iba't ibang lahi yung nakikita ko. Wala man lang akong nakita na kabayan. Kaya naisip ko tuloy yung sinabi ng translator ng embahada at yung lawyer na doon na ako mamamatay. Ilang oras na lumipas nang marinig ko na pinapipila lahat ng pala kakain na. So, dinaan ko na lang sa kain yung takot, pag-aalala ng mga oras na yun. Ang hirap pa nito, wala rin akong maalalang mga numero na pwede kong tawagan. Pati number ko hindi ko maalala. Parang naglaho lahat. Hindi ko rin namamalayan na umaga ba o gabi na dahil nga hindi kami nasisikatan ng araw. Gustuhin ko mang maligo, walang sabon, walang toothpaste kasi bawal daw. At grabe ang amoy ng CR. Hindi ko na alam kung ilang oras na ba, araw o linggo na yung lumipas kasi feeling ko nung nandun ako sa loob napakatagal ko na. Hanggang sa tinawag ng pulis yung pangalan ko, akala ko may bisita. Dadalhin pala ako sa korte para basahan. May ilang presinto yung pinagdalhan sa akin, pero hindi ko lang alam kung ano-ano mga presinto yon at kung saan kami dumadaan dahil nga close van yung sinasakyan namin na purong bakal, nakaposas yung kamay ko, nakaposas yung paa ko, tapos yung upuan namin bakal din, stainless. Kaya pagpepreno ay talagang napakadulas. Hanggang sa ibiyahe na ako sa Al-Ain. 2 oras ang biyahe namin nun na grabe. Iba't ibang amoy talaga kasi hindi lang naman ako mag-isa sa sasakyan. May kasama din akong iba't ibang lahi. So, no choice, talagang kailangan ma-immune yung ilong ko sa amoy. Lalo na sa loob ng kulungan. At dito ko nga na-experience ang worst experience talaga sa loob ng kulungan. Andyan yung pagkakasyahin kami sa isang kwarto na halos hindi kami makaupo, dikit-dikit na yung katawan at mukha namin. Sa kaprasong butas na lang kami nakakalanghap ng hangin. At pagkakain naman, ilalagay lang yung malaking kaldero sa gitna ng maraming tao, sa gitna namin. At yun, pagpaparti-partihan na namin. Ano pa ba naman ang i-expect mo? Agawan. Para kami mga aso na gutom sa pagkain. Dahil nga limited ang hangin namin sa loob ng kwarto, lahat gusto makalanghap ng hangin. Kaya pagbukas ng pinto, ayun, nagpulasa ng mga preso at nauwi sa stampede. Kawawa yung mga matatanda na walang lakas makipagbalyahan. Kaya ako sinigurado ko na yung sarili ko. Pasalamat din ako sa mga pulis at yung ibang preso kasi kapakanan pa rin namin yung iniisip nila. Ilan lang yan sa mga experience ko sa loob ng kulungan. Meron din kasing mga away sa loob mismo ng kulungan, merong raid sa loob mismo ng selda. Dahil yung iba patitigas ang ulo, nagpupuslit ng kung ano-ano, no? Nabigyan naman ako ng pagkakataon na makatawag, kaya nagpakasakali ako na tawagan muli yung embahada at baka sakaling mapansin nila yung kaso ko. Dahil ang pagkakaalam ko, wala naman akong nilabag na batas sa UAE. Dahil lang sa kawalan ng pera, kaya ako nakulong. Legal advice lang naman ang hinihingi kong tulong. Pero sabi sa akin, sa criminal case at sa droga, meron silang budget. Pero sa mga civil case, wala. No, hindi naman ako nanghihingi ng halaga o pera. Ang sa akin lang, ma-assist lang ako, ma-review lang kung ma-review lang yung mga resibo na meron ako dahil base sa computation ko, bayad ako ng 1 taon. Pero pilit pa rin pinababayaran sa akin yung 1 pang taon. Kaya minsan, pinanghihinaan na rin ako ng loob, lalo na pag naaalala ko yung sinabi ng lawyer at sinabi ng mga embahada at sinabi ni ambassador. Isang araw, galing ako sa korte, pabalik na ako sa selda ko, nung kausapin ako ng isang Arabo na nakakandura. Isa pala siyang police official ng Abu Dhabi. Tinanong niya ako kung anong case ko. Hiningi niya doon sa kasama ko yung files ko. At binasa niya at
Sinabi niya nga sa akin na hindi dapat ako nakakulong doon. Sa halagang 13,000 lang. Kaya sabi niya, tawagan ko kung sino yung pwede kong tawagan na mahiraman ng mga pasaporte para makalabas ako pansamantala. Kaya tinawagan ko yung ate ko, tinawagan ko si Charo, at nakahiram naman ako ng passport, dinala nila sa kulungan, at yun, nakalabas ako pansamantala. Ilang araw na lumipas nang makalabas ako, may tumawag sa akin na nagpapahanap ng tatay na OFW na matagal nang hindi nakakauwi ng Pilipinas para daw ito sa bawal judgmental sa Itbulaga para sa Father's Day celebration. Of course, bukod doon sa mga nakontak kong mga OFW, isinama ko na rin yung sarili ko dahil almost 17 years na akong hindi nakakapagbakasyon sa Pilipinas. At ito na nga ang answered prayer. Balikan lang natin si Anthony. Si Anthony ba yun? Si Anthony. Letter C. Anthony. Si cameraman. Yung matagal nang di nakakauwi. 17 years. Sa pagbabayanihan ng Itbulaga, ang obligasyon mo na 420,000 at sa tulong ni Tito Sen na tumawag, aayusin natin na makauwi ka na after 17 years. Oh. Okay? After 17 years, makakapiling mo na ang iyong pamilya. Ayusin natin yan. Ayusin na Itbulaga at sa tulong ni Tito Sen. Sa pagkakataong yon, muli kaming nakipag-ugnayan sa embahada para sa proseso at kung kanino ipadadala yung pambayad sa civil case. Of course, galing ito kay Tito Sen. Ilang linggo ang tinagal ng proseso pero may isa pang problema. Hindi ibinigay ng Al-Ain Port ang passport ko. Sa airport na lang daw nila ibibigay. So, September 29, nataon naman na may handaan sa bahay, birthday ito ni Charo. Ito yung date na flight ko. On the way kami sa airport, tumawag ang empleyado ng embahada na ayaw daw talagang ibigay ang passport ko. Pero may ticket na ako, nakaschedule na rin ang flight ko. Hintayin ko na lang daw sila sa Dubai Airport. At nandun kami sa Dubai Airport, kasama yung isang pulis, inihatid ako hanggang sa makasakay ako ng eroplano. Pag-upo ko pa lang ng eroplano, para na ako nabunutan ng mahabang proseso sa immigration. Finally, isa-isa na kaming pinasakay sa bus papunta sa mga hotel kung saan kami mananatili ng ilang linggo dahil nga sa quarantine. Hindi pa rin ako makapaniwala ng mga oras na yon na nasa Pilipinas na ako. Hindi rin alam ng mag-ina ko na nandito na ako sa Pilipinas. Tanging ang kapatid ko at ang staff ng Itbulaga ang nakakaalam sa sorpresang inihanda nila para sa anak ko. Kaya anuman yung mga pinagdaanan kong pasakit sa Dubai, alam kong God is moving in my life. Meron pa akong project na hindi pa tapos. Kaya walang hanggang pasasalamat sa Panginoon sa mga tao na ginamit niya para sagutin ang aking panalangin. Totoo nga na habang may buhay, may solusyon ang problema. Huwag tayong mawawala ng pag-asa, manalig tayo, at panghawakan natin ang pangako niya. Sabi nga sa Deuteronomy 31:6, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama niyo. Hindi kayo iiwan o pababayaan man. So, ang verse na ito ay paghimok sa mga mananampalataya na maging malakas at matapang sa pagharap sa takot. Dahil kasama natin ang Diyos at hindi tayo iiwan o pababayaan. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.